Magandang araw, kaibigan. Maligayang pagdating sa channel na ito. Ikaw ba ay mahilig sa mga kwentong kababalaghan? O sa mga kwentong hindi kayang ipaliwanag ng siyensya? Kaibigan, kung ikaw ay isa sa mga taong mahilig sa mga ganitong klase ng kwento, dito ka muna at pakinggan ang ating kwento ngayong araw na ito. Pero bago tayo magsimula, nais ko lamang sabihin sa lahat na ihanda ang isip at tibayan ang loob dahil ang kwentong ito ay mga kwentong pagsapit ng dilim. Si Ignacio ay nagtatrabaho bilang security sa mansyon ng isang mayamang pamilya. Medyo matagal na rin si Ignacio sa pamilyang ito. Ang ama ng pamilya na si Mr. Sam ay isang abogado. Ang ilaw ng tahanan naman ay si Madam Eileen. Siya ang nag-aasikaso ng mga negosyo nila. May dalawa silang anak, dalawang lalaki, kambal. Ang kambal ay sila Anton at Freddy. Grade 4 sa elementarya ang dalawa. Mababait ang pamilyang ito. Isang araw, kinausap ni Mr. Sam si Ignacio. Sinabi niya kay Ignacio na magbabakasyon sila sa probinsya, doon sa lumang mansyon ng kanyang magulang at isasama siya nito. Pagkalipas ng 3 araw, ay nagbiyahe na sila papuntang probinsya. Medyo mahaba ang biyahe, aabuti ng 3 oras. Kasama nila ang driver na si Mang Bert. Nasa mahigit 45 anyos na ito. Medyo may kalakihan ng katawan. Isa din ito sa matagal ng tauhan ng pamilya. Ito rin ang family driver. Sabihin na natin na bukod sa pagiging driver, ay siya rin ang nagsisilbing security ng pamilya tuwing nasa labas ang mga ito. Pagkalipas ng 3 oras, ay dumating na sila sa lumang mansion. Agad naman sila sinalubong ng caretaker ng mansion na si Mang Obet. Binati naman agad ng mag-anak si Mang Obet. Kinamusta at meron itong mga dalang pasalubong para sa mga anak ni Mang Obet. Masaya naman nagkamustahan sila Ignacio, Bert at Mang Obet. Ngayon lang nagkita si Ignacio at Mang Obet, samantalang si Mang Bert naman at si Mang Obet ay magkakilala na dahil nagkita na sila noong huling bakasyon ng mag-anak sa lumang mansion. Masaya naman si Mang Obet nang makita ang kambal at nagmano ang mga ito sa kanya. Habang nagkukwentuhan si Mr. Sam at Mang Obet, ay nakatingin si Ignacio sa matanda. Napapansin niya na kahit nakangiti ito habang nagsasalita, ay parang malungkot ang kanyang mga mata. Parang may gusto siyang ipaalam kay Mr. Sam, ngunit hindi niya magawang sabihin. Ganun pa man, ay hindi na lang muna ito tinuunan ng pansin ni Ignacio at tumulong na lang ito kay Mang Bert sa pagbuhat ng mga gamit. Pagpasok nila sa mansyon, malinis ito at maayos ang mga gamit. Halatang inaalagaan ito ni Mang Obet. Masayang-masaya naman ang kambal dahil unang beses sila nakapunta sa bahay na ito. At ito rin ang unang beses na nakakita sila ng mga antigong gamit. May mga pinapuntang katulong si Mang Obet sa bahay para tumulong sa pagluto at paghanda ng pagkain ng pamilya. Ito ay mga kapitbahay ni Mang Obet. Ang iba naman ay naanyayahan lang na pansamantalang tutulong habang nandun ng pamilya. Ito naman ay babayaran kapalit ng kanilang serbisyo sa ilang araw na mananatili ang mag-anak. Unang gabi, pagkatapos maghapon ay pumasok na ang mga ito sa kanilang mga silid. Magkasama ang kambal sa iisang kwarto at sa kabilang kwarto naman ay ang mag-asawa. Si Mang Bert, Ignacio at Mang Obet ay nasa sala at nagkukwentuhan. Maya't maya ay nagpaalam na si Mang Obet uuwi na daw ito at medyo lumalalim na ang gabi. Hinatid naman ito ni Ignacio sa main gate ng compound. Pagbalik ni Ignacio sa loob ng mansion, ay nagsabi na rin si Mang Bert na matutulog na dahil medyo pagod din ito sa pagmamaniho. Ang naiwan na lamang ay si Ignacio. Umupo ito sa beranda ng mansion at inikot ang paningin sa paligid. Napakatahimik ng lugar.
Maaliwalas sa pakiramdam at sariwa ang hangin. Maya't maya at may narinig siya ng sitsit. Sinubukan ni Ignacio na sipatin ang lugar kung saan banda nanggaling ang sitsit, pero wala itong makita. Madilim ang paligid sa labas ng bahay. Maraming puno, pero pilit niyang sinisipat kung saan nanggaling ang sitsit. Nagsalita si Ignacio ng, "Pinagtitripan yata ako nito ah. Lumabas ka dito, wag mo ako pinagtitripan. Akala mo matatakot mo ako?" Malinaw na sabi ni Ignacio na tila pinaparinig niya sa kung sino man ang nanluloko sa kanya. Pero walang lumabas at walang sumagot. Bumalik na lamang ito sa pag-upo. Napalingon siya doon sa may hagdan pababa ng mansyon. Laking gulat niya nang may makita siyang isang matandang babae. Nakaupo ito sa baba ng hagdan. Nakatalikod sa kanya. Maputi na magulo ang buhok nito at mahaba na para bang hindi ito sinuklay. Nakabistida ito na parang sinaunang panahon. Nilakasan niya ang loob niya para magtanong sa babae kung sino siya at kung ano ang ginagawa niya doon sa ganitong oras. "Paano ka nakapasok?" Tanong pa ni Ignacio sa matanda. Hindi ito sumasagot, hindi rin gumagalaw. Nakatalikod lamang ito sa kanya. Lalapit na sana si Ignacio sa babae nang biglang umikot ang ulo nito paharap sa kanya. Ang katawan ng matanda ay nakatalikod pa rin, pero ang ulo niya ay nakaharap kay Ignacio na parang wala itong buto. Ang mukha nito ay sobrang putla. Maitim ang mga mata na wala kang makikitang kulay puti sa paligid. Halos hindi makakilos si Ignacio sa nakikita. Gusto na niyang tumakbo, pero hindi kayang kumilos ng kanyang katawan. Tila nanigas ito sa takot. Nang biglang sumigaw ang matandang babae na, "Ilayo mo sila dito! Huwag na kayong bumalik!" Halos mabingi si Ignacio sa sigaw ng matanda. At bigla na lang dumilim ang paningin niya at nawalan ito ng malay. Nagising na lamang si Ignacio na napapalibutan ito ng mga tao. Nandoon si Mang Bert, Mr. Sam, Madam Eileen at mga ilang katulong. Nang nahimasmasan si Ignacio ay agad naman siyang tinanong ni Mr. Sam, "Anong nangyari? Bakit ka sa labas natulog? At doon pa sa sahig? Lasing ka ba? Sana naman ay niyaya mo kami sa inuman." Sabay nagtawanan ng lahat. Napangiti na lang din si Ignacio, pero sa loob ng kanyang isip ay sino at ano ang nakita niya kagabi. Marami siyang katanungan. Ano ang ibig sabihin nung sinabi nung matanda? Hindi lubos maunawaan ni Ignacio ang nagyari. Sinabihan naman ni Mr. Sam si Mang Bert na dalhin muna sa kwarto si Ignacio at magpahinga na muna siya. Wala naman problema dahil nagbantay siya buong gabi at baka kulang lang sa tulog. Nagpasalamat naman si Ignacio kay Mr. Sam sa pagbigay ng oras sa kanya para makabawi ng pahinga. Nung makapasok na si Mang Bert at Ignacio sa kwarto, ay nagtanong ito kay Mang Bert kung may napansin siyang kakaiba sa paligid. At sinabi nito kay Mang Bert ang nangyari sa kanya at bakit ito nawala ng malay. Sinabi niya ang tungkol sa matandang babae na nakita niya sa hagdan. Sinabi din niya na sinigawan siya ng matandang babae na ilayo mo sila dito at huwag na bumalik. Napailing na lang si Mang Bert na parang hindi ito naniwala at sinabi pa kay Ignacio na masamang panaginip lang yon at kalimutan niya na. Matulog na muna. Parang bata si Ignacio na bigla na lang tumalikod at nagtampo dahil hindi naniwala sa kanya si Mang Bert. Pumikit na lamang ito para makatulog. Sa kasamaang palad ay nanaginip itong si Ignacio. Nakita na naman niya ang matandang babae. Nakatayo ito sa labas ng bintana na parang nakalutang, galit ang mukha nito na nakatitig kay Ignacio. Hindi sila parihas gumagalaw. Bagkus, nagkatitigan lang sila ng matanda nang biglang sumigaw na naman ang matandang babae ng, "Hindi mo ginawa?" Naalimpungatan si Ignacio gawa sa gulat nung sumigaw ang matandang babae sa kanyang panaginip. Nagpaikot ito ng tingin sa paligid
napansin niya na medyo madilim na. Agad itong bumangon para makapag-ayos at pumunta na sa pwesto. Pero bago pa siya makalabas ng kwarto, ay narinig niyang nag-uusap si Mang Obet at si Mr. Sam. Medyo malungkot at masinsin at usapan nila, sumilip si Ignacio sa kawang ng pinto. At doon nakita niya na halos mangiyak-ngiyak na si Mang Obet habang nagsasalita. At narinig niya na nagpapaalam na si Mang Obet kay Mr. Sam. Ito na daw ang huling araw ng pagseserbisyo niya sa pamilya at sa bahay nito. Dahil meron daw siyang kailangan asikasuhing personal na bagay at kailangan daw nilang mag-anak na pumunta sa ibang lugar para doon ayusin ang problema. Tumango naman si Mr. Sam at nagsabi ng kanyang pasasalamat sa lahat ng serbisyong ibinigay ni Mang Obet at ng kanyang kaanak sa buong pamilya nito. Kung meron daw kailangan, ay huwag mahiyang magsabi. Hindi daw magdadalawang isip si Mr. Sam na magbigay ng tulong sa pamilya ni Mang Obet. Saad pa ni Mr. Sam ay hindi pa daw sapat ang kanyang tulong na maibibigay kapalit sa serbisyo ni Mang Obet sa kanila. Maliit pa si Mr. Sam ay nagtatrabaho na si Mang Obet sa kanila. Kaya mabigat sa kalooban ni Mr. Sam ang malaman na aalis ito at lalayo sa kanilang lugar. Pero wala itong magagawa dahil buhay at desisyon yun ni Mang Obet. Nagsabi naman si Mang Obet na bukas ay may dadating na kapalit niya bilang caretaker ng bahay. Ang pangalan daw ay Alfredo, kapitbahay daw niya at mapagkakatiwalaan. Naisip ni Ignacio na kaya siguro nung dumating sila ay parang malungkot ang mga mata ni Mang Obet dahil kailangan niyang umalis. Bumalik na lang si Ignacio sa kwarto at nag-ayos ng gamit para makapagsimula na sa trabaho. Dumating ang gabi, mapayapa at tahimik ang lugar. Maya-maya ay lumabas si Mang Bert. Sabi kay Ignacio ay sasamahan niya ito sa pagbabantay. Nagulat naman si Ignacio at nagtanong, "Bakit Mang Bert? Anong naisipan mo at bakit sasamahan mo ako? Wala ba silang lakad bukas?" Tanong ni Ignacio. Sumagot naman si Mang Bert na walang lakad. Balak lang ng mga ito magtahan sa bahay. Sa makalawa na lang daw sila mamamasyal sa ibang kalupaan nila. Natuwa naman si Ignacio dahil may makakasama siya buong gabi. At kung naalala daw ni Mang Bert ang kinuwento niya kanina tungkol sa nakita niyang matandang babae. Sumagot naman si Mang Bert ng, "Oo, naalala ko. Pero baka panaginip mo lang yun." Agad naman sumagot si Ignacio na nagpakita ulit ito sa kanyang panaginip. Nagulat naman si Mang Bert dahil parang hindi na ito normal. Baka merong gusto ipaalam sa'yo ang kaluluwa ng matanda? At sino naman kaya siya? At bakit sa'yo nagpaparamdam? Tanong ni Mang Bert. Kinabahan si Ignacio at sumagot ng, "Oo nga Mang Bert, hindi ko rin alam eh. Lumipas ang gabing yun ng walang paramdam. Maayos lahat at walang kahit anong nangyari." Kinabukasan, may dumating na isang lalaki. Nagpakilala ito na si Alfredo. Ito yung binanggit ni Mang Obet nung isang araw na kapalit niya. Mas bata ito at maraming mga burluloy sa katawan na para bang antinggero at medyo barak din ang katawan. Sakto naman na nasa labas si Mr. Sam at narinig niya na may dumating. Agad naman niyang pinapasok ito at sinabi na pinaalam na ni Mang Obet ang pagdating nito. At siya ang magiging kapalit sa pagbabantay ng bahay. Inalok naman ito ni Mr. Sam na pumasok at maghahabilin ito ng mga bagay na magiging routine niya sa araw-araw. Napalingon itong si Alfredo kay Ignacio. Nagsalubong ang kanilang tingin. Medyo may napansin si Ignacio dito kay Alfredo. Iba ito kung makatitig, matalim ito makatingin. Parang nakakapagduda at hindi kampante si Ignacio kay Alfredo. Nang makapasok na si Mr. Sam at Alfredo sa loob ng mansyon, ay sakto naman dumating si Mang Bert. Agad naman nagkwento si Ignacio kay Mang Bert ng kanyang napansin tungkol kay Alfredo.
Medyo nagtaka si Mang Bert kung bakit ganun ang nasabi ni Ignacio tungkol kay Alfredo. Sabi ni Mang Bert ay tingnan na lang natin ang mangyayari. Nagtanong naman si Mang Bert kay Ignacio na, kung may binabalak man si Alfredo sa pamilyang ito, ay handa ka bang ibuwis ang iyong buhay? Sabay tumingin ito sa mga mata ni Ignacio. Dahil sa narinig ay hindi makapagsalita si Ignacio. Para itong napaisip ng malalim at kinilabutan sa tanong ni Mang Bert. Tumawa na lamang si Mang Bert sa naging reaksyon ni Ignacio. Sabay siniko ito at sinabihan na, para ano pa ba at tayo ay nandito, di ba? Sabay lumakad na ito pabalik sa garahe. Si Ignacio naman ay naiwan na nakatulala at parang matindi ang tama sa kanya ng mga sinabi ni Mang Bert. Kasunod na araw, nagpasya na lumabas at pasyalan ang kanilang lupain sa kabilang bayan. Ito ay naiwang lupain ng ama ni Mr. Sam. Malawak ang lupaing ito at maraming puno ng niyog. Hindi pa ito nagagalaw dahil ang plano ni Mr. Sam ay hahatiin ito para sa kambal pagdating nila sa tamang edad. At sila na ang bahala kung ano ang gusto nilang gawin sa kanilang parte ng lupa. Sa biyahe ay kasama nila si Ignacio, Alfredo at syempre si Mang Bert ang nagmamaneho. Hindi maiwasan ni Ignacio na mayat maya napapalingon siya kay Alfredo. Parang hindi siya mapakali sa tuwing nakikita niya ito. Ganun pa man ay hindi naman siya pinapansin ni Alfredo. Nakatingin lang ito sa labas ng bintana na para bang malayo ang iniisip. Pagdating nila sa bungad ng kung saan magsisimula ang lupain na pagmamay-ari ng pamilya, ay bumaba na sila ng sasakyan. Maglalakad na lang sila dahil matataas ang damo at hindi kakasya ang sasakyan sa makitid na daanan. Wala masyadong bahay sa labas ng kanilang lupain. Kung meron man ay medyo malalayo ang pagitan at doon lang banda malapit sa main road. Nang matapos nila maikot ang lupain, ay bumalik na sila sa sasakyan. Nung malapit na sila sa sasakyan, ay nakita nila na mayroong grupo ng kalalakihan ang nakatambay malapit sa kanilang sasakyan. Meron pa na nakasandal sa sasakyan at parang inaabangan sila ng mga ito. Nang makalapit sila sa sasakyan, ay tumingin sa kanilang ang grupo. Ang iba ay nakatingin kay Madam Eileen na nakangiti pa at nakalabas ang dila. Agad naman nagtago si Madam Eileen sa likod ni Mr. Sam. Bigla naman humarang at nagpagitna si Ignacio, sabay nagtanong ito sa mga kalalakihan ng, mga kaibigan, ano ang sa atin? Sumagot naman ang isa sa mga kalalakihan na, aba, mukhang di kayo taga rito ah. Ang gara pa ng sasakyan no? Agad naman sumagot si Ignacio na, hindi mo yata kilala ang pinagtitripan mo, kaibigan? Hindi na natapos ni Ignacio ang bala, sabihin nang bigla na lang lumitaw sa likuran ng mga kalalakihan si Mang Bert. Nasa gitna ito ng dalawang binatilyo at umakbay pa ito sa dalawa. May sigarilyo pa ito sa bibig. Habang nagtatanong ng, wala ba may isa sa inyo ang nakakakilala kung sino kami? At kung sino ang mag-asawang kasama namin? Sa mabagal at medyo may pananakot na boses ay sinabi ni Mang Bert na, ang mga bahay ninyo ay nakapatong sa lupain ng mag-asawang ito at kami ang nagsisilbing tagabantay sa pagmamay-ari nila at sinusigurado namin na walang mangyayaring masama sa kanila habang nandito kami. Dagdag pa nito na, baka pwedeng umuwi na kayo at kami ay aalis na rin. Nagkakaintindihan ba tayo? Tanong pa ni Mang Bert. Hindi naman nakakilos ang dalawang binatilyo na inakbayan ni Mang Bert. Halos nanginginig ang mga ito. Galit naman na nakatitig ang ilang kasamahan nila kay Mang Bert. Ang isa sa kanila ay sumagot pa ng, ang yabang mo magsalita, tanda. Ano ba pinagyayabang mo? Galit na tanong nito kay Mang Bert. Nagtangka pa itong bubunot ng itak. Ngunit napatigil ito nang tutukan ito ng baril ni Ignacio. Sa gulat ng lahat ay napasigaw si Mr. Sam na,
Itigil niyo ang walang kwentang pag-aaway na ito. Hindi niyo kailangan magpatayan dahil lang sa mas mayabang ang isa. Walang kwenta. Magsiuwian na tayong lahat. Sabi pa ni Mr. Sam. Sumagot naman ang isa sa mga kalalakihan na, takot pala ang boss niyo eh. Sabay nagtawanan. Bigla naman sumagot si Alfredo sa kalmadong boses na, meron bang nakakatawa? Bigla na lamang ito lumabas sa talahiban. Napatigil naman ang mga kalalakihan sa pagtawa at napatingin ng masama kay Alfredo. Lahat sila ay napalingon dito at parang gulat na gulat pagkakita sa kanya. Ang leader naman ng grupo ay biglang napaatras. Hindi na ito nagsalita at suminyas na lang para umalis na sila. Sabay turo kay Alfredo habang naglalakad palayo kasama ang buong grupo. Napaisip naman si Ignacio at Mang Bert dahil sa kinilos ng mga kalalakihan ay parang kilala nila si Alfredo at parang may atraso ito sa kanila. Ganun pa man ay nakahinga ng maluwag ang mag-asawa. Nagpasalamat din ang mga ito sa tatlo. Sumagot naman si Mang Bert na, walang anuman Sir Sam, ginagawa lang namin ang aming tungkulin. Sumang-ayon naman si Ignacio at Alfredo. Sa mga oras na yun ay biglang nagkamabutihan sila Ignacio at Alfredo. Pinuri naman ni Mang Bert si Alfredo at Ignacio na tama lang ang inyong ginawa. Tama lang nagampanan natin ang ating tungkulin. Pero hanggat maaari ay iwasan ang paggamit ng dahas at piliting makaiwas sa gulo. Tumugon naman ang dalawa. Si Madam Aileen ay parang naiiyak sa takot at sa buong biyahe ay tahimik ang mag-asawa hanggang sa makarating sila sa mansion. Pagdating nila ay agad naman na nag-utos ang Bert sa mga kasambahay na asikasuhin agad ang mag-asawa para makapagpahinga. Nasa labas lamang ang tatlo at nag-uusap. Biglang napatanong si Ignacio kay Alfredo tungkol sa nangyari kanina at kung bakit ganun na lang na bigla ang umatras ang mga kalalakihan nang makita siya. Sumagot naman si Alfredo na kilala niya ang leader ng mga kalalakihan. Siya ay anak ng isang bantog na aswang. Nabanggit pa ni Alfredo na nakakulong umano ang tatay nito. Nakapatay ito ng tao dahil sa agawan ng lupa. Hindi naman daw aswang ang tatay nito, kundi ang nanay lamang. Hindi daw matanggap ng pamilya nila nang makulong ang tatay. Wala daw naman sapat na ebidensya at dahil wala daw silang makuhang abogado para ipaglaban sila. Marami daw silang nilapitan na abogado pero wala daw may isang tumanggap. Nagtanong naman si Mang Bert na bakit parang may binabalak sila sa mag-asawa. Sumagot naman si Alfredo na baka nagkataon lang ang pangyayari. Ano naman ang alam nila sa mag-asawang ito, di ba? Tanong pa ni Alfredo. Sa bagay tama ka nga, baka nagkataon lang ang nangyari at saktong naroon lang tayo sa lugar. Nagsabi naman si Alfredo na may pakiramdam siya na may mangyayaring hindi maganda mamayang gabi. Alam ko kasi na mga tuso ang mga lahing aswang. Hindi man sila kumilos kanina ay malamang merong binabalak gawin ang mga yun mamayang gabi. Sabi ni Alfredo. Dagdag pa nito na maghanda tayo mamayang gabi. Mahirap na. Hindi natin alam ang takbo ng utak ng mga nilalang na yun. Kahit hindi man aswang, ang lalaking pinuno ng mga kalalakihan kanina ay siguradong nagkwento ito sa nanay niya. At malamang yung nanay ang may gagawing kakaiba. Sumangayon naman si Mang Bert at Ignacio dahil si Alfredo ay taga doon sa lugar. Kaya may alam ito sa mga posibleng mangyari. Pagsapit ng gabi, pagkatapos kumain ng tatlo at habang nasa kanilang kwarto na ang pamilya, nagplano na ang tatlo kung ano ang gagawin. Sinabi ni Alfredo na siya ang magbabantay doon sa ikalawang palapag, kung saan makikita niya ang kwarto ng kambal at ng mag-asawa. Si Ignacio naman at si Mang Bert ay sa baba ng bahay. Hindi naman kampante si Mang Bert sa sinabi ni Alfredo na siya ang magbabantay sa taas
malapit sa mga kwarto ng pamilya. Ako ang kailangan na malapit sa kanila dahil ako ang may katungkulan pagdating sa kaligtasan nilang pamilya. Ako ang babantay sa taas, kayong dalawa dito sa baba. Pagalit na sabi ni Mang Bert. Pero sumagot naman si Alfredo na hindi basta-bastang tao ang makakalaban natin. Meron akong karunungan pagdating sa mga spiritual na bagay at sa mga bagay na tungkol sa kadiliman. Pasensya na Mang Bert, subalit ako lang ang huling alas sa kaligtasan ng pamilya. Napailing naman si Mang Bert at nagbuntong hininga. Sabay sumagot ito ng, sige, kung yan ang nararapat pagbibigyan kita, pero siguraduhin mo lang na hinding-hindi makakalusot ang mga nilalang na yun sa'yo. Habilin pa ni Mang Bert kay Alfredo. Tumugon naman si Alfredo. Si Ignacio naman ay nakikinig lang at medyo nanginginig itong nagtanong na, Alfredo, Mang Bert, paano kung hindi tayo makakaligtas sa gabing ito? Nanginginig na tanong nito. Sumagot naman si Mang Bert na, pues siguraduhin mong makakaligtas ka. Sabay tumawa ito na parang hindi kinakabahan. Napailing na lang si Ignacio. Pagkalipas ng ilang oras, tahimik na ang paligid at nasa pwesto na silang tatlo. Hindi sila nagbukas ng ilaw at nakakubli lamang sa dilim habang nakikiramdam sa paligid. Maya't maya pa ay nakarinig sila ng manipis na tawa sa labas, parang tawa ng isang bata. Maiiksing tawa na parang may kasamang kiliti. Suminyas naman si Mang Bert kay Ignacio na, huwag gumalaw at huwag gumawa ng kahit anong ingay. Tumango naman si Ignacio. Habang palapit ng palapit ang tawanan, ay meron din itong kasabay na tunog na baboy at mga mahinang yapak sa semento. Isa lamang ang ibig sabihin nito. Nasa loob na ng gate ang mga ito at baka nasa kabila na ng pintuan. Inihanda na ni Mang Bert ang kanyang jungle knife at parang handa na ito makipagpatayan. Si Ignacio naman ay nanginginig na nakahawak sa kanyang baril. Pagkalipas ng ilang minutong pagpaparamdam sa labas ng bahay, ay bigla na lamang sila nakarinig ng hagik-hikan at mga tawanan na parang pinipigil. At maya't maya pa ay mga tunog ng yapak na para bang nagsisipagtakbuhan palayo ang mga ito. Ganun pa man ay pinili ng dalawa na manatili muna sa pinagtataguan at hintayin na mawala ang mga tunog sa labas. Pagkalipas ng ilang minuto, ay tumahimik na ang paligid at naghudyat na si Mang Bert na pwede na sila lumabas sa kinatataguan. Agad naman sumilip si Ignacio sa bintana. Ngunit pagsilip ni Ignacio ay saktong may mukhang nakatapat din sa mukha niya na halos magkadikit ang kanilang itsura. Ito na naman ang matandang babae na nagpapakita kay Ignacio. Sumigaw ito sa mukha ni Ignacio ng, hindi ka nakinig! At nawala ng malay si Ignacio. Nagkamalay na lamang si Ignacio. At pagmulat ng kanyang mata, nakita niyang nakaluhod si Mang Bert. Sa damuhan sa labas ng bahay, humahagulgol ito ng iyak at sumisigaw na sinisisi ang sarili. Narinig ito ni Ignacio at maraming tanong ang pumasok sa isip niya. Tuloy naman sa paghagulgol si Mang Bert. Agad-agad bumangon si Ignacio at lumapit kay Mang Bert. Nagtanong ito sa kanya kung ano ang nagyayari at bakit ito naghahagulgol sa pag-iyak. Sumagot naman si Mang Bert habang nagsisisi at tumutulo ang luha. Ayon sa kanya ay dapat hindi siya nakinig kay Alfredo. Dapat siya ang nagbantay sa taas at hindi si Alfredo, isa siyang mapaglinlang na halimaw. Saad pa nito? Napatanong naman si Ignacio kung bakit. Anong ginawa ni Alfredo? Hindi sumagot si Mang Bert pero tinuro niya ang ikalawang palapag ng bahay. Sabay nagsabi ng puntahan mo ang mga kwarto nila. Agad naman tumakbo si Ignacio paakyat ng ikalawang palapag ng bahay. Pagbungad niya sa kwarto ng mag-asawa ay halos bumigay ang tuhod niya sa nasaksihan. Puros dugo ang dingding ng kwarto. Nagkalat ang lamang loob ng tao sa paligid. May dalawang katawan sa higaan.
Wasak ang mga ito na parang pinagpistahan ng mga halimaw. At ang mga katawan na ito ay walang iba, kundi ang katawan nila. Mr. Sam at Madam Eileen, nakita pa niya ang suot ng mga ito na pantulog. Naging kulay pula na sa dugo at halos hindi na makilala ang mga ito. Napatakip na lang ng bibig si Ignacio dahil halos masuka ito sa nakita. Dahan-dahan naman ito pumunta sa kwarto ng kambal. Nakita niyang malinis ang kwarto ng kambal pero walang tao. May basag sa bintana na parang pinwersa itong buksan at nawawala ang kambal. Napatakbo si Ignacio pababa at pumunta ito kay Mang Bert. Agad naman itong nagtanong kung paano nangyari ito. Nandun si Alfredo at siya ang nakabantay sa mga kwarto. Huminga ng malalim si Mang Bert at sinabi kay Ignacio na, "Hindi mo ba naintindihan ang nangyari? Sa tingin mo sino pa ang gagawa ng bagay na yon? Si Alfredo mismo ang gumawa. Isa siya sa mga aswang." Sinabi pa nito na nung oras na mawalan si Ignacio ng malay, ay may narinig siyang kumalabog sa itaas. Agad-agad niya itong pinuntahan. Subalit nang dumating siya ay huli na ang lahat. Nakita na lamang niya na wasak na ang mga katawan ng mag-asawa. Sinubukan pa niyang puntahan ang kwarto ng kambal, pero naabutan niyang bitbit ni Alfredo ang isa at ang kakambal naman nito ay hawak din ng kasama ni Alfredo. Sinubukan pa itong habulin ni Mang Bert, pero nakatalon ang mga ito sa bintana. Bitbit parihas ang kambal. Hindi makapaniwala si Ignacio sa nangyari. Paano sila nagtiwala kay Alfredo sapagkat ito ay 2 araw pa lang nila ito nakilala. Kumalat ang balita. Maraming tao ang dumating sa mansyon. May mga alagad ng batas na dumating at nangyari ang pag-iimbestiga. At ang pinakamasakla pa ay lumabas sa investigasyon na silang 2 ang suspect dahil wala nga naman silang maipakitang ebidensya kung sino ang totoong may sala. Kahit pilit nilang sinasabi, ang totoo ay syempre, sa mata ng batas ay hindi totoo ang mga aswang at walang ibang tao sa lugar, kundi silang 2 lamang. Dinakip ang 2 at kinulong. Halos mabaliw naman ang 2 sa mga masamang pangyayari at sila pa ang napagbintangan. Pagkalipas ng ilang araw, umabot ang balita kay Mang Obed. Agad itong nagbiyahe pabalik sa probinsya. Bumisita ito sa 2 sa kulungan. Doon ay may inamin si Mang Obed sa 2. Pero bago niya sabihin, ay buong puso itong himingi ng kapatawaran sa kanila. Nagtataka naman itong si Ignacio at Mang Bert kung bakit ganon ang naging reaksyon ni Mang Obed. Sa maluhang-luhang mata at nagsisising boses ay kinuwento ni Mang Obed sa 2 na noong nakaraang 3 taon ay nagkaroon ng trahedya sa kanilang lugar. Ito ay kinasasangkutan ng kaibigan niya na si Nestor. Nakapatay ito ng tao dahil sa agawan ng lupa. Lumapit sa kanya si Nestor at humingi ng tulong dahil sa alam nito na ang may-ari ng mansyon na pinagtatrabahuan niya isang abogado. Agad na binigay ni Mang Obed ang lokasyon at numero ng telepono ng opisina ni Mr. Sam sa Maynila para mapuntahan nila ito at makausap. Subalit sa kasamaang palad ay walang sumasagot sa mga tawag nila sa telepono at nung pinuntahan naman nila ay sirado ang opisina. At dahil doon ay sinubukan nilang maghanap ng ibang abogado pero wala daw tumanggap sa kaso nila. Dahil sa pangyayaring ito, inisip daw ni Nestor na dahil daw ba sa mahirap lang sila at taga-bundok, kaya hindi sila pinapansin ng mga taong ito? Hindi daw ganun kalawak mag-isip si Nestor. Hanggang sa nakulong na lang ito dahil sa walang makuhang abogado. At dahil sa nangyari ay pinuntahan daw ng asawa ni Nestor si Mang Obed. Pinantaan siya nito na, "May kasalanan sa amin ang boss mo. Hindi niya kami tinulungan. Mabubulok sa kulungan ang aking asawa dahil sakim ang boss mo. Dahil maganda ang buhay nila
ay babaliwalain na lang nila kaming mga mahihirap? Humanda sila sa amin. At ikaw, Obet, babantayan ka namin sa oras na pumunta dito ang boss mo. Magpaalam ka sa kanila at ipalit mo ang anak ko na si Alfredo. Sinubukan pa umano magpaliwanag ni Mang Obet pero hindi ito pinagbigyan magsalita. Ayon pa sa asawa ni Nestor ay, "Mamili ka, Obet. Gagawin mo ang sinasabi ko? O idadamay namin ang buong pamilya mo?" Sabay habilin pa nito na, "Mag-isip kang mabuti, Obet, alang-alang sa pamilya mo." Sabay lumakad ito palayo. Dahil doon ay pinili ni Mang Obet na ilayo ang pamilya at ang sarili sa lugar dahil alam niyang wala siyang laban sa mga ito at ayaw niyang madamay ang kanyang pamilya. Sumagot naman si Mang Bert na, "Huwag mo sisihin ang sarili mo, Obet. Lahat tayo ay may rason at may responsibilidad na ginagampanan sa ating pamilya. Kaya sa tingin ko, tama lang ang naging desisyon mo. Pero ang pagkakamali mo lang ay hindi ka nagbigay ng babala. Kahit sinabi mo man lang sana sa amin. Pero ano pa ang magagawa natin, di ba?" Dagdag pa nito. Noong nakaraang 3 taon ay may pangyayari sa pamilya ni Mr. Sam at yun ay yung panahon na nagkaroon ng malubhang sakit ang isa sa kambal. Kinailangan nilang dalhin sa ibang bansa ang bata dahil doon lang magagawa ang operasyon na sasagip sa kanyang buhay. Halos 7 buwan silang namalagi doon. Dahil hinihintay pa nila na bumalik sa normal ang kalusugan ng bata. Ayun pa kay Mang Bert, baka naman nung panahon din, yun ay saktong yun din ang mga panahon na kailangan ng tulong ng kaibigan mong si Nestor. At saktong wala dito ang sila Mr. Sam dahil nagpapagamot ang anak nila sa ibang bansa. Ayun pa kay Mang Obet, ay kung makikita niya si Nestor at ang anak nito na si Alfredo, ay parihas niya itong tatagain. Parihas walang utak ang mag-ama. Hindi man lang inalam ang buong kwento at nagdesisyon agad. At kami ngayon ang nagbabayad sa kanilang ginawa. Mga hayop talaga. Tingnan mo ang nangyari sa amin, Obet, sabi ni Mang Bert. Kami ngayon ang nakakulong dahil sa nangyari. Malamang dito na kami mabubulok. Humingi naman ng kapatawaran si Mang Obet sa dalawa. Susubukan daw niyang ilabas ang katotohanan at sana ay paniwalaan siya ng mga kinuukulan. Nasabi din nito na tuloy pa rin ang paghahanap sa kambal. Nagpasalamat naman si Mang Obet sa kanya at tumayo na ito at bumalik na sa loob. Tumayo at lumabas na rin si Mang Obet, pitpit ang mabigat na nararamdaman. Napatingin na lang sa langit si Mang Obet. Sa isip niya ay marami siyang katanungan. Pero pinagdadasal na lang niya na kung ano man ang mangyari, gabayan sana siya ng may kapal. Si Ignacio naman ay nagpaiwan sa mesa kung saan sila nag-usap. Nagsindi ng sigarilyo, malalim ang iniisip. Pero sumasagi pa rin sa isip ni Ignacio kung sino ang matandang nagpapakita sa kanya. Pero ngayon pa lang niya napagtanto na nagbibigay pala sa kanya ng babala ang matanda ukol sa paparating na dilubyo. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, ay magparamdam lamang sa comment section at huwag kalimutan mag-subscribe para maalerto kayo kung may bagong upload. Salamat! At palaging tandaan, palagi tayong maging mapagmatyag, makiramdam at maging alerto sa ating paligid, lalo na sa pagsapit ng dilim.